Ngayon, pag-uusapan natin, ano nga ba ang importation? Ang importation ay ang proseso ng pagpasok ng goods o produkto mula sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Example, kapag bumili ka ng produkto galing ibang bansa, halimbawa, cellphone accessories mula China o raw materials mula Vietnam, ang tawag dyan ay importation. Ibig sabihin, nag-aangkat tayo ng goods papunta dito sa Pilipinas para ibenta, gamitin sa negosyo o i-convert sa finished products. Bakit kailangan ng micro, small, medium enterprises na mag-import? Maraming mga small, medium enterprises ang nag-i-import para makatipid, makakuha ng unique na produkto, o para mas lumaki ang kita. Kung ang isang local seller ay gustong magbenta ng affordable LED lights, maaaring mas makamura siya kung i-import niya ito galing China kaysa bilhin dito sa local wholesaler. Pero syempre, may proseso tayo and cost involved tulad ng duties and taxes, freight, at mga permits. Ang importation process ay parang step-by-step journey ng produkto mula sa ibang bansa papunta sa inyong negosyo. Magsisimula tayo sa supplier abroad. Ito yung manufacturer or seller na nasa ibang bansa. Second is yung shipment na tinatawag. Kapag nagbayaran or may agreement na, isi-ship na ang goods papunta sa Pilipinas through a freight forwarder or courier. Dadalhin yung produkto by sea na ginagamit ang container or air. Makakatanggap ka ng mga dokumento gaya ng bill of lading, airway bill, commercial invoice, or packing list. Ngayon, pagdating ng goods sa Pilipinas, kailangan itong dumaan sa Bureau of Customs. Dito sinecheck kung legal ba yung goods, kung tama yung declaration, magbabayad ka ng duties and taxes, depende sa produkto. Tinitignan dito yung value, yung HS code, yung quantity. At kapag okay na sa customs, pwede nang i-release ang shipment. Kailangan na dito bayaran yung mga port charges gaya ng arrastre, ng wharfage, and after that, kukunin na yung goods from the port or airport. Pwede kang gumamit ng trucker or forwarder para ihatid ang shipment sa warehouse mo. At last, nasa business mo na ang produkto. Pwede mo nang gamitin ang goods kung raw materials ito o pwede mo nang ibenta sa mga customers mo. Siguraduhin na ayos din ang inventory at may import records ka na nakafile para sa BIR at BOC audit.